silang dalawa yung unang na-meet. Pero before that day, si Chef Ilit na-meet ko sa isang coffee shop sa Calamba. Tapos parang hindi niya pa ata alam na may lutong bahay siya noon. Nadulas ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, I think we're working together. Sabi ko sa kanya. Tapos nakita ko sa mukha niya na parang, ha? So parang ako kinabahan ako agad na, oh my gosh, hindi niya pa alam. Sabi ko, wait ko na lang. Sabi ko, buti naman, nandito na tayo. Ulit na rin ako. Ang ginawa sa surprise. Kumain siya sa, I'm not sure. Sabi ko, hindi sagot niya. Pero, nandito na tayo. Diba? Natuloy. So my first impression of her was, she dresses up well eh. So, alam kong matalino. Parang gano'n yung tingin ko agad. Sabi ko, wala namang maarte vibe. May, alam kong intellectual person. Yun yung impression ko. Matalino. Tapos, yun nga bagay, nung na-confirm ko yun, nung nakita ko yung content niya. Kasi very knowledgeable na, very info, straightforward, dun focus sa mga information, ganyan. Mukhang kinakabahan ako dun sa akin. tapos nung na-meet ko na nung mas matagal na, hindi naman nagbago masyado yun. I think that's a good thing na hindi nagbago kasi kung ano yung pinapakita mo sa first meeting pa lang, di ba? Dapat totoo ka na, and yeah, yun, hindi naman nagbago masyado. Si Chef Hazel naman, nung first day pa lang, honestly, kinabahan ako. Kasi naalala ko sabi ni Direk tong meeting na yun, naku, parang kailangan natin i-adjust yung audio. Ang ingay namin agad. Na-imagine ko kung siya yung co-host ko, parang, paano magsasalita yung guest, di ba? Kung kaming dalawa yung magbabatuhan. Pero, in all fairness, may mga guests na kailangan nga ganun. But then, na parang minsan kailangan ng ganung push. So, medyo shy din yung ibang na-experience na namin yung ganun. So, kailangan natin silang dalahin din minsan. Joke, pag-aanin, asarin. Ang seryoso nila, tapos minsan wala rin silang masabi o makwento. So, kailangan natin magbato, o kailangan natin mag-ano. Mas nare-relax sila eh. Mas na-open up sila pag mas gino-joke namin. So, bagay si Chef Hazel. Pag nilalaro natin. Oo. So, my first impression of her naman was yun, makulit, maingay, and na-feel kong magiging good contribution siya sa show because it's gonna be an entertaining angle, and na-feel ko yung pagka-mommy niya agad. Kasi akala ko ate vibe yung magiging dynamics ng relationship namin. Akala ko very ate siya, pero binabasag niya yung vibe na yun. Ginagawa niyang parang nanay-nanay talaga yung vibe niya. So yun lang yung nagbago. Na akala ko ate-ate pero naging mommy-mommy siya. Kasi ano eh, parang kitang anak pagkamukha tayo, di ba? Ayan, sabi niya. Ayan ka ba, mami? No, ayan. Tumingin niya sa mommy. Si Kuya nanintigan ko na. Push naman, di ba? Si Kuya Dudut naman, nung first time kong na-meet, doon na sa shoot, di ba? Nung araw ng shoot na. Napansin ko yun, napansin ko na shy siya. Totoo yun, na parang nakaupo ka lang sa gilid. Totoo yung nilapitan ko nga siya intentionally para mabasag na yung, na-feel ko yung medyo may tension siyang, huy. Pero before that day, I knew I was working with him, so stinok ko na siya. Nakita ko yung content niya na ang ganda ng attacking ganun, very nakakatawa, very Filipino audience. And nung nakita ko yung content ni Kuya Dudut, dun ako na okay, gets ko na yung magiging itsura ng show. Iba-iba yung flavor na mabibigay ng mga chefs. So, bawat episode, iba-iba din yung feeling na ibibigay. So, may tawa, for sure may mapapaiyak din kami. So, may drama ka na din. Tapos may dandanan, may chikahan. Tapos, syempre, may comedy din. Lahat mapaparamdam mo. And yun yung masaya paghapon eh. Relax ka lang, tapos hindi mo ina-expect yung makikita mo. So, it's gonna be entertaining. So, the different flavors that they contribute to the show is the perfect putahe for the afternoon. And hindi nagbago yun, Kuya Dudut. Pag mas relax siya, mas lumalabas yung mga hirit-hirit niya. Kaya mas natatawa ako sa kanya. Pero
nag-grab kasi ito, nag-travel lang papunta. So kapag lilipat kaming location, minsan sinasabay ko na siya sa car ko. Sabi ko, kaysa mag-commute ka, hindi ka na, sabay na tayo dun sa second episode. Yeah, tapos, yun, nakikita ko siya nakangal, tulog dun sa kotse. Yeah, dun. So mas relax na siya, mas... Di naman din nagbago tingin ko, gano'n, kung ano siya, yun lang yun. Shy lang siya sa umpisa, pero pag mas relax na siya, lumalabas na yung personality niya. Yeah. Tapos, gusto ko din makasama si Tita Connie Reyes. I think I would appreciate her cooking. Feeling ko as a mom din. Kasi so far, iba yung asikaso ng mga nanay na guests namin. So, gusto ko din makasama si Tita Connie. And, nakasama niya kasi si Paul sa Shining Inheritance eh. So, lagi ko siyang naririnig. Ako yung young niya dun sa Shining. Kaya, nakasama ko siya for a few days, pero hindi kami naging matagal magkasama. So, if may chance, gusto ko pa siyang makakwento ng mas malalim. You know, anong feeling ang feeling ko mga tatanungin ko sa kanya, anong feeling nung naging mayor yung anak mo, ganyan. Kasi, growing up in a political family, yung point of view ko, magulang ko yung politiko. Siya, anong feeling na anak niya? Gusto ko malaman yun. I'm curious about that. Yeah. Thank you. Dahil yung title doon ng show mo, Lutong Bahay, ready ka na raw bang gumawa ng sarili mong bahay kasama si Paul? Naku, kung may pera lang ako, Diyos ko! Pero siguro graduate muna ako. I have one more STEM sa school. Because I would really love to design my own house. Kasi sayang naman yung 10 taon ng architecture kung hindi ko gagamitin. And pangarap ko po talaga ngayon ang goal ko, lupa muna. Para... Ba't hindi si Paul? Ba't ikaw? Pinag-usapan namin yan. May dream kami. Actually, sabi namin, kahit umabot na kami sa stage na mag-decide kaming magsama na. Okay. Parang gusto namin ma-check muna namin pareho yung bucket list namin na makapag-invest kami ng solo na magkahiwalay. Sabi ko, di naman mawawala yun na parang, di ba mas maganda yun? Sige, kung magkatuluyan na tayo, di mas marami tayo mapapamana. Oo, di ba? Parang maganda na safe pa rin na may magkahiwalay bago kami mag-together. Pero bongga yung maraming mapapamana. Oh, diba? So maraming papamanahan ang plano mo. Dahil kay Miss Nessa magagawa ko yun. Okay. Thank you very much and good luck sa show. Honest ako, Ate Rose. Last show ko was the right one. The right one with you. Yes, also. And, bye, Miss Nessa! Yan. Let's all welcome our Miss Nessa, guys. Thank you, Miss Nessa. Wala ka kanina, nag-thank you ako. Thank you so much. Andun ako sa better half mo. Ay, sa loob. Yan. Ano ba? Sorry. After the right one, medyo napatagal yung break ko. And during the break, ang dami kong na-realize yung pahinga na yun, na parang sabi ko, so this is how it feels pag natitenga ka. Paul was a big help with those feelings. Lagi niya pinapaalala sa akin na lahat ng artista nararamdaman yan. Parang hindi mo kailangan mag-overthink, ganyan. Pero syempre, dahil natural yung feelings na yun, di ba? Kung ano-ano iisipin mo. I chose to, parang sabi ko, imbes na malunod ako sa sadness or mapunta ako sa magreklamo or whatever. Sabi ko, why not maghanap ako ng bagong skills? During that break, nag-request ako sa Sparkle. Sabi ko, pwede ba ako mag-workshops? Hindi pa ako hindi pa ako nagko-comms workshop ever, yung public speaking workshops. So, I tried it out and super nag-enjoy ako na tinuruan mag-hosting and everything. Tapos ang dami ko natutunan, nagbago ang daming nagbago sa views ko pagdating sa showbiz din. Tapos, hindi ko lang inakala na ganito kabilis yung inaral ko sa workshop, magagamit ko agad. Like 4 months, 5 months in that workshop, kinontak ako for Lutong Bahay. So parang grabe talaga si Lord. As in, grabe si Lord na parang, doon ko na-realize, if pinili mong mag-trust sa Kanya, and
to stay positive. He's really gonna bless you more. And to trust the people around you na they're gonna see it. Yan, sila Miss Tessa, hindi nakakakalimot. The whole tinapa naman. I love that they appreciate the effort we give sa trabaho. Kasi I'm not the type of artist na manghihingi na please naman po, no, ipong trabaho. Hindi ko na-feel na kailangan mag-ganon kasi naniniwala ako pag nakita ng mga boss na deserve mo or nag-e-effort ka, they're gonna trust you with it. And I really want to deliver and make them proud and sana hindi sila magsisi sa desisyon nila. Yeah. Alam mo, hindi ko akala. Short kwento dun sa unang tanong mo, Ate Rose. Alam niyo ba nung lumabas yung trailer? Umiyak siya! Umiyak siya! Kasi yun nga, he knew how I felt. Siya yung nag-comfort sa akin nung medyo nag-overthink ako dun sa tenga moments ko. And alam niya yung pakiramdam and yung meaning sa akin ng lutong bahay nung pumasok yung lutong bahay sa life ko. Walang mag-iiyakan dito. Pero kasi I lost my lola nung June. And kinuwento ko earlier na siya yung laging nagluluto sa bahay, diba? Tapos nung week ng wake niya, parang sa family ko, may isa-isa siyang naaayos sa mga buhay ng mga kapatid ko, na mga matatagal ng problema. Tapos lagi ko siyang binubulong. Sabi ko, Nay, ako din na. Wala akong specific na hinihingi kay nanay na blessing na ayusin niya sa life ko. Pero naramdaman ko nung the morning after na sinabi sa akin doon itong bahay na hindi ko si nanay eto, kaya nangyari to. Yun yung inayos niya sa akin. Nag-support siya. Kahit hindi niya napapanood to. Sobrang feel ko si nanay. Si Mami kasi sobrang na-feel ko na yung guidance ng lola ko na alam niya yung feeling ko napapansin niya na kasi bago siya mamatay, tinatanong niya ako, wala ka bang show may namimiss na kita sa TV, may ganun siya. Right after niya mamatay, pumasok to. I'm sure kung naabutan niya to, oh my gosh, talaga. Well, yun lang, huwag na tayo magdramahan. Yun lang, yun lang. Pero, ano nga, gusto to, wala na kuya ko. Kaya ka naman, yun nga. Yung anong pagkain, anong luto mo? Kape. Sa totoo lang, yun yung lagi niyang nire-request. Kasi so, iba daw. tender pala tayo papunta. Oo, iba daw yung kape pag ako nagtitimpla. Matamis daw ba? Pero ang favorite niya talaga, tinola. Tinolang manok. So, napagluto mo na siya? Hindi. Yung ako nagluto, ininit ko na para sa kanya, pero yung ako gumawa kape. Ang naluto ko na for him, steak. Kasi pag steak talaga ang toka ko sa bahay. Yan ang specialty ko po. Ilang taon na kay Nicole? 4 na pala. So, how's the 4 years so far? Siguro by now, masasabi ko po, naba-feel sa akin ni Paul yung hindi ko ina-expect. Akala ko di kami aabot sa ganun ka-deep na connection. By now, na-feel ko na kay Paul yung level of trust na we have. I feel safe with him na I think that's hard to reach eh. Yung kaya mong sabihin kahit ano sa kanya, kahit alam mong ikakagalit niya, sasabihin mo pa rin kasi ganun kakatiwalang safe ka sa kanya. Yun. Okay. Rose, hindi... Yes, mako-connect ko siya na na-inspire ako magluto more, pero hindi the way you think. Hindi galing dun sa cooking fully na yes, nag-training kami for the show as a chef, yung mga 3-4 na araw, tinuruan kami ng official workshop for it. Pero yung talagang, yung urge ko na matutong magluto, hindi dun ang galing. Dun sa lock-in. Kasi dun nag-umpisa ang lock-in eh. 2020 nangyari yun. Tapos syempre pag lock-in, wala kang kasamang assistant, wala kang ano, diba, sa taping. Tapos more than a month kayo dun. Tapos doon ko na-feel for the first time in my life yung independence. Talaga na fully na ikaw lahat naglalaba,
ng agro everything. Tapos ikaw kapag nag-crave ka, ang hirap pa nung, since sarado nga, ang daming rules dahil lock-in. Kung may kinikrave ka, ikaw magluluto, di ba? So, doon nag-umpisa yun, may dala akong portable freezer, may dala akong mga karne sa kwarto ko, tapos yung ganyang lutuan, pero yung isahan lang, oo, yung stove, yes, tapos buti nga hindi nagreklamo yung hotel na may pausap sa loob ng kwarto. Lahat na ng like bukas bintana, tapos may ginawa kaming nilabas namin yung upuan sa labas ng bintana para nandun yung lutuan. Lahat ng style, doon ko na start mag-enjoy yung sa cooking. Because the independence that parang na-force into all of us nung lock-in dahil sa pandemic, doon nag-start. Pero syempre na-enjoy ko din yung mga natutunan kong facts sa The Lost Recipe. Feeling ko kasi with all the projects I did before, lahat I played a character. And this is the very first time that I'm really showcasing my skills as me, like as Mikey. And so far, with my years in showbiz, one of the common comments that I get from my teachers, like my acting mentors, is that they say I'm a really strong empath now. And I really, I take pride in that. It gives me confidence na sinabi yun ng mga teacher ko sa akin. Dito sa pag-host ko sa Lutong Bahay, yung mga chef natin ang expert sa kusina. And I think what I can contribute as a host is that fact na yung strength ko as an empath, by connecting with the guests and feeling them out, asking them the right questions to bring out the stories we want to hear. Because may tiwala ako na yung gut feeling ko, kung saan ako curious na tanungin, yun din yung gustong malaman ng mga taong manonood. Kasi yun yung hindi ko pa alam about them eh. So most likely, hindi pa yun alam ng mga manonood na tao. And I really see this show as a good opportunity to humanize the artists, yung mga iniidolo natin. Kasi ang akala ng lahat, parang yung mga iniidolo nila ang layo, ang hirap abutin, hindi achievable, ganyan. But they're people too, tao din sila, tao din yung mga iniidolo nila. And this show can show that side, yung tao side. Ngayon. And yeah, yun. Thank you. Tayo pagdating sa loob ng bahay, magkakaiba yung dynamics ng pamilya natin, magkakaiba tayo ng roots, maraming pamilya na nalahian ng ibang kultura na din. Actually, surprisingly, so far po sa mga guests namin, may mga dish na ang lutong bahay na sinishare nila is may influence ng mga Vietnamese dishes or mga American din, iba-iba po. Kaya feeling ko, magugulat din ang ating mga viewers na pagdating kung ano yung kino-consider mong lutong bahay, iba pala yung mga lutong bahay sa ibang bahay. So I think this show, Lutong Bahay, is a good platform for other people, like our viewers, to really see a new side of our guests, na makita kung paano naman sila sa bahay. Kasi usually nakikita natin itong mga artistang nakaayos lagi, na best foot forward, nang nagtatrabaho. But this time, we see them comfortable at their homes and sharing their stories. And of course, yung pinakamalapit sa puso nilang dish. Yun po.